Good morning sa atin lahat. Magsisimula na po tayo sa ating year-end business meeting. Napaka-importante na i-discuss ko today or tonight kasi ito ang preparasyon natin para sa year 2026. At para mas maintindihan nyo ang ating business kasi i-discuss ko ng detail yung mga bagay na dapat nyong malaman at dapat nyong gawin as a dropshipper or distributor. At magbibigay din ako ng mga updates sa mga latest natin na mga gagawin. At sa bandang huli, pwede kayong magtanong. Meron tayong question and answer. So yun ang isa sa mga advantage kapag ikaw ay umattend sa ating Zoom o sa ating meeting kasi pwede ka magtanong direct sa akin. So umpisa na natin. Sa ating mga updates, ito na po ang ating mga bagong prices. Price ng ating mga products. Sinend din natin ito sa ating community. Kung mapapansin nyo, nadagdagan tayo ng isang executive distributor at dalawang associate distributor. Ang executive distributor, ito yung provincial. Yan. 'Di ba dati wala yan? Then nadagdagan ng dalawa, reseller at vendor. So mga terminology lang naman natin yan. So ayan na siya. Ito yung complete na listahan ng presyo ng lahat ng products ng Hyacinth. Ito din yung SRP. Meron na rin tayong list kung magkano ang capital nilalabas. Ang regional natin 60,000, provincial 20,000, district 5,000, local 2,000, reseller 1,000 at vendor 500. So sa halagang 500 may business ka na. And of course, pag dropshipper, wala pong capital yan. Zero. Meron tayong tatlong executive distributor. Ito yung regional, provincial, and district. So yan yung mga prices. Nakapost din po yan sa community natin. So maging aware kayo sa mga presyo. Ito naman yung tatlong associate, distributor, local, reseller, vendor. Alam naman natin kapag regional, di ba, ang sakop niya buong isang region. Kapag provincial, of course, isang probinsya. Kapag district, isang district. Pag local, ito medyo tricky ho to eh. Pag local, it's either city. Pag city sa province, local, considered siya as local. Pero kapag city sa NCR or Metro Manila, considered po siya as province. So medyo tricky yung part na yon. Ulitin ko. Pag city po within NCR, equivalent siya sa provincial. Pag naman city sa probinsya, local po yon at municipality. Ang mga reseller, ang kanilang territory ay mga barangay. At ang mga vendor, ito yung isang street. O di ba? Kaya talagang isa-saturate natin ang buong Pilipinas. Hanggang bawat street, bawat kanto sa buong Pilipinas, isa-saturate natin. So mamaya i-discuss ko yung ating master plan para mas makita nyo kung saan tayo papunta. And of course, ito yung presyo ng mga dropshipper and customer. Yan. Ibig sabihin ng customer, SRP. Tandaan natin, ang suggested retail price o SRP ay suggestion lang. So, pwede ho nyo pandagdagan to. Ang sabon pwede nyo ibenta ng 150 or 200 or 300. Bahala kayo. Basta hindi dapat bumaba sa SRP price. At meron na rin tayong mga packages. So meron tayong regional packages. Dati kayo ang pumipili. This time,
meron tayong option 1, 2, 3, 4, and 5. So pwede kayong pumili. Okay? Nakapost din po yan sa ating community. Kapag naman associate, local, meron lang 2 options. Pag reseller, choose any. Kasi 1,000 na nga lang saka 500 eh. Hindi na natin nilagyan, pili na lang sila. At meron tayong pinakamahabang promo, mga kaibigan. From January 1 hanggang December 31. Isang taon ito. So para na siyang permanent na promo na kung saan buy 10, get 2. Yan. So pag bumili ng 10 ang isang customer, may libre siyang dalawang sabon din. So 12 ang makukuha niya. Para ma-promote natin na bumili ng maramihan ang mga customer natin. Okay? At mas bababa ang presyo. Pwede nyo ring hindi ibigay yung pwedeng yung promo na yan, pwedeng solohin nyo na lang. Kahit hindi nyo sabihin sa customer para meron kayong extra income. Pwede ho yun, mga kaibigan. So, tandaan po natin, ang Hyacinth, ang company po, hindi po kami nagbebenta sa customer. Uulitin ko, ang company po ay hindi direktang nagbebenta sa customer. Lahat po ng mga promo na binibigay natin, para po yun sa mga distributor at dropshippers. Hindi po sa mga customer. So nasa sa inyo yan, kung yung libreng dalawa, ibibigay nyo pa sa kanila or ikikip nyo na lang sa inyo. Nasa sa inyo naman yan. Okay? So, siyempre, mas bibili ng 10 yung customer kapag may libreng dalawa. So isipin nyo din yun. Ngayon, doon sa mga bago, alam ko kasi maraming mga a-attend na bago dito maraming tayong mga bago, mga newbie dito sa ating community. Kung minsan, hindi pa rin nila mag-gets ang dropshipping. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Actually, napakadali lang po nito, napakasimple lang. And speaking, kung ano ang gagawin, actually, 2 lang ang gagawin ng dropshipper. Number 1, magbebenta siya online. Yun lang po, magbebenta siya online. Ngayon, pag sinabi ko magbebenta online, kahit saan po yan. Sa TikTok, sa Facebook, sa Lazada, sa Shopee, kahit saan. Bahala ka. Hindi ko yung makikialam kung paano mo siya ibebenta, kung paano yung diskarte mo, maraming ways para magbenta online. So, yun ang una mong gagawin. Pangalawa, ito ang pangalawa mong gagawin, which is napaka-simple. Siyempre, yung customer, siyempre, nagbenta ka online, bibili yan sa'yo. O-order yan, di ba? So, yun ang first step. Ito ang second step at pangalawa mo rin gagawin, ang umorder din sa company. I-chat mo lang si Hyacinth C. Or sa community, meron tayong order doon. Pero mas maganda, i-PM mo si Hyacinth C. Direkta para mabilis. Yun lang ang gagawin ng dropshipper, mga kaibigan. Yun ang pangalawang gagawin niya, una at huli. Wala na siyang gagawin pa. So kung komplikado ba ang pagiging dropshipper? Hindi po. Kasi 2 lang naman yan. Daling kabesaduhin. Magbenta, umorder. Tapos. That's it. Marami pa hong step ito. Pero ang gagawin ng dropshipper, 2 lang. Kasi yung pangatlong step, hindi na dropshipper ang gagawa. Company na po ang gagawa nito. Kasi ang gagawin ng company, order siya sa pinakamalapit na distributor doon sa lugar na yon. Ngayon, ito ang ikikwento kong senaryo. Senaryo na kung saan, and God willing, mangyayari in the future, na lahat na ng bayan sa buong Pilipinas, lahat na ng province, lahat na ng region, ay meron na tayong distributor. So nandun na tayo sa part na yon. And soon, after that, bawat barangay at bawat street, meron na rin tayong distributor. Ang mangyayari dyan, kami ang kukontak sa may pinakamalapit. Ganito ang senaryo. Halimbawa, alam nyo kasi ang maganda dito sa dropshipping, ito yung negosyo na kung saan walang labasan ng bahay. Nagsimula kasi ang Hyacinth
nung pandemic na kung saan nag-isip ako ng isang negosyo na pandemic proof. Alam naman natin nung pandemic, ang dami nagsarang negosyo, di ba? Pero ang dropshipping ang isa sa mga negosyo na nakasurvive. At ito yung negosyo na mas malakas siya kahit walang labasan ng bahay. Kasi nakadesign siya doon. Halimbawa, merong isang dropshipper taga dito sa may lugar na to. Alam niyo ba nung tuldok na to? Na nakikita niyo ba yung cursor? Hindi ko alam kung anong lugar eh. Nung sinum in ko, Kuyo yung island na yan. Halimbawa, may isang taga dropshipper na taga Cuyo Island. Very isolated place. O di ba? Ngayon, kapag ikaw ay taga dyan, parang ang hirap ng negosyo kasi nasa isang isla ka lang, ang liit, tapos siguro kukunti lang ang tao dyan. Hindi pa ako nakapunta dyan eh. Pero ang maganda dito sa dropshipping, kahit nasa loob ka lang ng bahay, ang market mo buong Pilipinas, even buong mundo. Halimbawa, yung nagbebenta dyan, ang pangalan ay Edna. Tapos si Edna buntis pa. Or sabihin na natin ng anak na, 2 months old yung baby niya. So hindi siya makalabas ng bahay. Ha? So yun ang senaryo. So ano ang pwede niyang gawin? Hindi siya pwede magtrabaho kasi may baby siyang naalagaan. Dropshipping ang best sa kanya. Alam niyo itong negosyo natin na dropshipping, ito talaga yung best business sa mga kababayan natin mga babae na mga buntis o may mga sakit na hindi makalabas ng bahay. Alam mo, yung kaysa magmukmuk ka sa bahay na wala kang ginagawa, this is the best business for you. At ang maganda dito, walang puhunan. Walang puhunan to eh. Ha? Yun ang the best dyan. Kaya hindi na talaga, wala nang pwedeng idahilan pa ang mga tao na hindi magnegosyo kahit walang puhunan kasi meron ng dropshipping. Ngayon, sabihin na natin taga Cuyo si Edna, Island of Cuyo. Nagbenta siya online sa Facebook. May bumili, taga Pangasinan. Sa Season, Pangasinan. Taga Season. Ang layo nun, malapit sa Baguio City. Taga Season, Pangasinan. So anong gagawin niya? O, di ba? So ang gagawin niya, ito nga yung second step, o-order siya kay Hyacinth. Then kami na ang bahala. Kukontakin namin ang local distributor dun sa Season. Kung merong reseller doon, kukontakin namin. Or kung merong vendor, kukontakin namin. Kami na ang bahala. Ang mangyayari dyan, kung merong vendor doon sa Season, i-deliver niya sa bahay ng customer. At ito ang maganda, wala nang shipping fee. Ang goal po natin in the future, mga kaibigan, ay tanggalin ang shipping fee. Ilalapit natin ang Hyacinth sa mga tao. Kasi nakakadagdag yung shipping fee sa bayarin eh, di ba? Kasi kapag mayroong distributor doon, lalakarin lang niya bakit? May isang vendor na ang territory, isang street, lalakarin lang niya eh. O pwede siya magmotor. O di ba? So dadalhin niya doon. Halimbawa, ang order nung taga-Season Pangasinan ay, yun nga, yung 10 sabon. So si dropshipper, kikita siya ng 300 pesos sa isang order na yon. Ngayon, itong distributor na taga-Season, i-deliver niya ngayon sa customer. Yan, fourth step po yun. Tandaan nyo, hindi na ito trabaho ng dropshipper. Pero pinapakita ko lang sa inyo para makita nyo step by step. Kaya yung dropshipper, hindi nyo na kailangang alamin kung ano ang nangyayari. Basta pagka-order mo, tapos na, maghintay ka na lang ng komisyon. Ganun lang o yun. Pero for the sake na malaman mo kung ano ang nangyayari, i-discuss ko ngayon. Ngayon, siyempre, magbabayad yung customer. Kanino? Magbabayad ba siya sa dropshipper? No. Hindi siya magbabayad sa dropshipper. Bakit? Kung sino ang nagbigay ng product sa kanya, doon siya magbabayad. Yun ang rule natin, mga kaibigan. Ha? Or, pwede din, kapag may tiwala sa iyo yung customer, pwede magbayad sa dropshipper. Ngayon, si dropshipper, bago siya umorder, isesend niya ang payment kay Hyacinth C para wala ng shipping fee. Okay, so yun ay applicable kapag yung lugar ay wala pang mga distributor. Kasi kailangan nang i-deliver talaga ng flash.
Ngayon, magbabayad yung customer sa distributor kasi siya yung may-ari ng product eh. Ngayon, ang sixth step, yung komisyon, yung sobra, isesend the distributor kay Hyacinth C para ibigay sa'yo. Sa GCash naman kasi, ang maganda sa GCash, wala namang fee eh. Yung pagsisend ng GCash to GCash, walang bayad. Yun ang maganda. Nagkakaroon lang ng fee sa pagsisend ng pera kapag GCash to Maya or Maya to GCash or GCash to bank transfer. So yun, ayun, ang 70th step, isesend namin ng commission sa iyo once na magbayad yung customer. So yun po siya mga kaibigan. So medyo maraming step pero basically dalawa lang talaga ang gagawin mo. Ito po ay para sa mga dropshipper. Pwede din kasi na ang isang distributor naman 'to pag-uusapan natin ay ay pwede ring mag-dropshipping. Yung isang distributor, pwede siyang mag-dropshipper. Ha? Si Miss Arlene ginagawa niya 'yan. Regional na si Miss Arlene pero nagda-dropshipping pa rin siya. Bakit? Yung customer niya kasi nasa Manila lang. Taga San Pablo, Laguna siya. Kung ang product manggagaling pa ng San Pablo, mas mahal nga naman ang shipping fee. Pero kung taga NCR lang yung ang product dito na nanggagaling sa head office. So, ganun ang nangyayari. So, pwedeng mag-dropshipper din ang isang distributor. So, ganun ang kagandahan sa isang distributor kasi nagagawa niya yung ginagawa ng mga dropshipper. Okay? So, ganun din. Pero tandaan natin mga kaibigan, hindi ka ang pagiging dropshipper ay start lang. Huwag mong hayaang maging dropshipper ka habang buhay. Ang pinakang goal natin mga kaibigan, lahat ng mga nasa community natin kailangan maging distributor sila. At least kahit maging vendor man lang. Ha? Huwag kayong papayag na dropshipper lang kayo. Para lang 'yan sa mga latecomer. Kasi halimbawa, napuno na lahat ng mga slot, lahat na ng municipalities, lahat na ng barangay, lahat na ng street sa buong Pilipinas, meron ng nakakuha ng territory, yung mga natitira pa, sila na lang yung dropshipper. So ay wala na nauna kayo so ganun po ang labanan sa negosyo na to. Ilang milyon ng tao sa Pilipinas pero ang kailangan lang natin sa community 5,000 lang So ganun po 'yon. Ngayon, huwag kang manatiling dropshipper katulad na lang ng ginawa ni Miss Edna. Alam niyo ba si Miss Edna? Edna De Jesus? Dating dropshipper ito pero ngayon district distributor na. Wala siyang nilabas na pera. Pero naging district distributor siya. Ngayon ang tanong, paano ginawa niya? Alam niyo kung paano ginawa niya? Napakaganda ng kanyang diskarte. Kasi ang una niyang binentahan, hindi mga stranger. Ang una niyang mga binentahan ay mga kaklase niya nung high school. Kasi nagkaroon yata ng reunion that time. Binenta niya lahat ng siyempre, pag mga kaklase mo, hindi ka tatanggihan yan, lalo kung mga kaibigan mo. Binentahan niya lahat, kumita siya ng 1,000. Di ba dun sa ating installment, para ikaw ay maging district, kahit mag-down ka ng 1,000 pesos. So yung komisyon niya, hindi na niya kinuha. Pinang-down niya sa district. Ngayon, district distributor na siya. Yes, meron pa siyang balance, pero madali na yon kasi unang effort pa lang naman niya, unang order pa lang nga lang niya, ubus agad So naka-second order pa lang siya, baka nga bukas pa lang dumating. So yun po, ang gusto ko lang ipakita dito, gagawa ka ng paraan. Kung wala kang pera, kailangan madiskarte ka o masipag ka. Kaya nga lagi natin sinasabi, wait lang Lagi natin sinasabi na ang una mong bebentahan dapat ay yung mga kakilala mo. Yan ang una mong bebentahan. Huwag mo munang bentahan yung mga stranger.
Ha? Ngayon, papakita ko sa inyo ang potential income kapag ikaw ay isang dropshipper. Pag ikaw ay nag-retailing. Alam nyo ba pag ikaw ay dropshipper, halimbawa yung ating promo na buy 10, get 2, halimbawa ito yung kinarir mo. So itong example na to, sabon pa lang itong binebenta natin ha. Yung example, sabon lang yung ibebenta mo. Eh, dropshipper ka. Alam mo ba na dahil ikaw ay dropshipper at nagbenta ka ng 10 sabon, may 300 pesos kang kita. Yes, 300 pesos. Sa isang customer pa lang yan. Ha? Alam nyo ang sabon natin, hindi ho madaling ibenta, hindi ho mahirap ibenta yan. Bakit? Lahat ng tao naliligo. Kahit ang isang tao, mga kaibigan, ay wait lang nag-post pala. Wait lang Namali kasi ako ng open na ng okay na ba? Wait lang. Namali ako ng open ng Zoom. Yung isang na-open ko, yung na-open na PowerPoint. Ito. Retailing. So, ang isang dropshipper, kikita siya ng 300 pesos sa isang order lang. Di ba? Kung gagawin niya yan everyday, kikita siya ng, bawa, nagbenta siya ng 10 sabon sa loob ng isang araw, isa sa isang araw, may 300 pesos siya per day. Not bad, di ba? Eh kung kakaririn niya yan, gawin niyang magbenta siya ng 10 sa 10 tao, sa loob ng isang araw, ang kita niya 3,000 daily. O di ba? Mas malaki pa sa minimum minimum wage sa Pilipinas. Magkano ba yan kung one month? 90,000 per month. Para ka nag-abroad. Alam niyo yung sabon natin, hindi siya mahirap ibenta kasi lahat ng tao naliligo. Kahit ang isang tao hindi mahilig sa skincare, naliligo siya. At ang maganda sa sabon natin, sabon, actually, sabon lang natin okay na eh. Kasi sabon lang natin, enough na para gumanda ang skin mo. Yung mga skincare natin, mga cream, night cream, toner, sa mga metikuloso lang yan kapag gusto talaga nilang gumanda at gumuwapo. Pero sabon pa lang okay na eh. Alam niyo yun? Nandun na kasi lahat eh. Lalo na yung ating glass skin soap, 4-in-1 ho yan. Antibacterial yan, parang safeguard. Ha? Mataas ang kanyang anti-aging. Tapos meron siyang nag-heal siya ng mga sugat. At whitening din siya. So 4-in-1 siya, mga kaibigan. Kapag ikaw ay may alipunga, pwede mo rin siyang gamitin kasi napakataas ang kanyang antibacterial. So hindi siya ordinaryong beauty soap, mga kaibigan. Kaya all-in-one siya, ha? Kaya hindi siya mahirap ibenta. Ngayon, so kita nyo naman, kung kakaririn mo ang isang dropshipper, ang pagiging dropshipper, kikita ka ng 90,000 per month. Para ka nag-abroad niyan, di ba? Ang matindi, wala pang puhunan. Ha? Wala ka nilabas sa pera eh. Pero I suggest, kung kumikita ka na ng 90,000 per month, eh magano ka na, at least kumuha ka ng provincial ha. Maging distributor ka na dapat. Pabilisan po ang pagiging distributor. Kasi limited ho yan. Meron tayong scarcity. Ibig sabihin, once na may nakakuha niyan, wala nang pwedeng kumuhang iba. At yan po ay lifetime na business. Unahan po yan. Kaya kung ikaw ay tutulog-tulog sa pansitan, baka magulat ka na lang isang araw, wala ka nang makuha, dropshipper ka na lang forever.
Kasi kung nalalakihan kayo dyan sa pagiging dropshipper, hintahin nyo ang i-discuss ko mamaya kung paano, kung gaano kalaki ang kitaan sa pagiging distributor. Bago ko ituloy, Arlene, nadidinig ba yung boses ko? Maliwanag ba? Baka salita Opo, ako sir. okay, good. 17,000 na po tayo. Ayos, sige, dumami. Ayan, speaking of Arlene, alam niyo ba si Miss Arlene, lahat naman ho ng mga distributor ngayon, nagsimula yan sa dropshipper. Nung una, dropshipper lang yan si Miss Arlene. Tanong niyo yung tsura niya. Oh, di ba? Parang stress na stress sa buhay. At walang pera. Alam mo yun? Pagka kasi wala kang pera, talaga stressful yan eh. Pero nung nakilala niya ang Hyacinth, abay grabe, magaling magbenta to si Miss Arlene. 2 days pa lang niya, alam niyo ba, kumita na agad ng 17,000 yan? Ang ganun ka sa katindi. Kaya naman nung nagkapera na siya, nagbago na ang itsura. Eto na siya ngayon. Hindi pala yan, sorry. Hindi pala yan. Nagkamali ako ng open. Isa sa mga distributor natin yan noon. No, may hawak siyang toner. Eto na siya ngayon. Oh, kita niya naman ha. Tingnan niya itsura ni Miss Arlene ngayon. O, di ba? So, ibig sabihin, lahat po ng mga pwede magsimula as dropshipper. Ngayon, ito, yung sinabi ko kanina, ang mga distributor ay pwede ring mag-dropshipping. So ito nga yung diniscuss ko kanina, na kahit ikaw ay regional na, provincial, pwede mo pa rin gawin ang dropshipping. Ha? Hindi mo kailangang maging maging distributor lang. Okay? Ang pagiging dropshipper ay simula lang. Huwag kang manatiling dropshipper lang. Ayan. So ito yung din sa sinabi ko kanina, sa unang week sa Hyacinth, huwag muna magbenta sa mga strangers, sa mga baguhan, sa mga newbie na kasamahan natin. Huwag muna kayo magbenta. Ang una nyong bentahan, yung mga kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo, mga kilala nyo in person, na personal. Lalo-lalo na yung mga hindi kayo matatanggihan. Bentahan nyo agad ng 10 sabon. Maraming pera yan, nakakuha ng mga ano yan. Kaso mga bubus na yata. So, ganon Unahin nyo muna yung mga kakilala. Huwag muna yung stranger, saka na sila. Potential income of distributor in retailing. Ngayon, katulad sa ko kanina, ang mga distributor po, pwede rin silang magbenta sa mga customer. Kasi yung iba, lalo na yung pinakita ko yung presyo kanina, yung iba nag-react, bakit 10 piso lang ang kita ko? Regional ako, tapos pag nagbenta ako sa provincial, 10 pesos lang ang kita ko sa isang sabon. Pwede rin po kayong magbenta sa mga customer. Imagine, alimbawa, distributor. Halimbawa, nagbenta ka ng 10 sabon. Ang kuha mo sa isang sabon ay 80 pesos. Pag ikaw ay magbebenta direct sa customer, retailing ang tawag doon, ang kita mo sa isang bentahan lang, 500 pesos. Kung bebenta mo itong buy 10 soap, buy 10 take 2. Kakagatin ng customer yan. Kaya kung ako sa inyo, ibigay nyo na rin yung 2 sabon. Bakit? May 500 na kayo, not bad na yan, mga kaibigan. O diba? Sa isang araw lang yan. Paano kung karirin mo ito? Ang dami mong kakilala. Kahit yung isang tao hindi mahilig sa skincare, naliligo yan, imposibleng hindi. Ngayon, kapag may kilala kang hindi naliligo, wag mo nang yun kasi hindi ka kikita doon. Alam nyo, sobrang ganda ng ating sabon. Mataas po ang oil niyan. Actually, pwede nga rin pang shampoo yan eh. Ako mismo sinubukan ko yan. Pwede siyang gawin shampoo. So, all in one ho yan. Ngayon, kung ikakaririn mo to, isa kang district distributor, magbebenta ka ng 10 magbebenta ka sa 10 customer sa loob ng isang araw,
5,000 ho yan everyday, income. 5,000. Ha? Eh magkano yun sa isang buwan? 150,000, eh grabe. 150,000. Nagbebenta ka lang direct sa customer. Sabon pa lang ang pinag-uusapan natin dito, ma. Itong ating promo pa lang nito, 1 taon na promo yan. Paano pa kung ikaw ay provincial? 600 pesos po ang kikitain mo sa isang customer. 600 pesos kung bibili siya ng 10 sabon. Ha? Magagamit niya yan 3 to 4 months. O kung marami sila sa bahay, mga 2 linggo lang yan o 3. 2 buwan. Kung ita-times 10 natin yan, meron kang 6,000 daily. Sa isang buwan, 180,000 ho yan. Retailing pa lang ho yan, ha, mga kaibigan. Paano ba kung ikaw ay regional? Eh, grabe ito. Kasi 700 pesos ang kikitain mo sa isang customer. 700 pesos. Above minimum na ho yan. Sa isang customer pa lang. Above minimum ho yan. Ha? Kung ita-times 10 natin yan, 7,000 ka per day, 210 per month. Kung kakaririn mo. Sa sobrang ganda ng mga products natin, hindi ho siya mahirap ibenta. Okay? Ngayon, sa mga balik na naman tayo sa mga dropshippers. Meron dropshippers hack akong ginawa. Halimbawa ito. Alam nyo ba ang isang dropshipper? Kasi alam nyo, itong mga dropshipper, kailangan natin to in the future. Kaya labs na labs ko ang mga dropshipper. Ang mga dropshipper, pwede kayong mag-recruit ng mga resellers at vendors. Imagine niyo magkano yung 10 sabon? Kung ibebenta niyo yun sa customer, 1,300. Ibig sabihin, 2 ang pwede mong i-offer doon sa customer. Sabi mo sa kanya, ma'am, bibili ka lang ng sabon, automatic reseller ka na. Yes! Kasi ang isang reseller, 1,000 lang ang capital. 1,000 pesos. No? Alam mo ba, pag ikaw ay nag-refer ng isang reseller, may additional 10% commission ka. O di ba? Kumita ka na ng 300 pesos doon sa binenta mong 10 sabon, may additional 100 pesos ka pa. Naging 400. So 2 in 1 ang kita mo. At yung customer, matutuwa yun kasi meron siyang instant business. Naging reseller siya. Ayun ay kung gusto lang niya. Kasi pag ikaw ay reseller, medyo kailangan kukuha ka ng mga vendor para mas kumita ka ng malaki. Sa isang barangay, sa loob ng isang barangay, may mga street. So kung ilan ng street sa barangay nyo, ganun kadaming vendor ang kukunin niya. See? Ganun po siya. So, nagkaroon ka ng negosyo sa pagbili lang ng sabon. Di ba ang tagal mo na bumibili ng sabon, pero hindi ka naman binibigyan ng negosyo ng safeguard? Hindi ka binibigyan ng negosyo ng DAB. Bili ka lang ng bili, pero wala kang business. Dito sa Hyacinth, bibili ka lang ng sabon, may negosyo ka na. Yun ang banat. Sa mga, pati sa mga distributor, pwede nyo rin gawin yan. Bibili ka lang ng sabon, may negosyo ka na. 2 in 1. O, di ba? Ay, grabe yan, mga kaibigan. Ngayon, dito naman tayo sa channel of distribution. Meron tayong mga rules dito. Tandaan po natin, ang gusto namin in the future, ang dideliveran lang namin ng products ay ang mga regional. Sila lang ang kakausapin namin kasi hindi ho pwedeng dumirekta ang isang provincial sa head office. Kailangan bumili siya sa regional. Bakit? Marami pong advantage yun. Number 1 advantage, mas malapit kasi. Halimbawa, isang regional dito sa Bangsamoro. Napakalayo niyan. Kung
kung ang product po ay manggagaling pa sa NCR, napakamahal po ng shipping diyan. Minsan inaabot depende pa sa bigat. Pero kung bibili yung isang provincial sa kanyang sa regional na nakaka-under sa kanya, mas mura ang shipping. Baka mga nasa 80 pesos lang to 60. Kasi doon lang sa lugar na yon. So yun po yun. Ang district sa provincial lang pwede bumili, ang local sa district, of course, ang reseller sa local. So ganun po. Except meron pong exemption na. Halimbawa ganito. Dito sa bandang Davao, wala pang regional. Wala pa hong regional dito sa Davao ngayon. Meron nang nakakuha ng isang district diyan, somewhere diyan sa Davao del Sur. Saan siya kukuha ng product? Sa head office po. Yun lang yung exemption. Kapag wala pang mas mataas sa'yo, direct ka sa head office. So yun po yun, okay? So yan ang ating channel of distribution, mga kaibigan. So ang tawag dito, hindi ito retailing. Ang retailing kasi yung kaninang diniscuss ko sa mga distributor. Ito naman, wholesaling ito. Kasi ang bebentahan mo ay mga kapwa mo rin distributor under you. Ang tawag doon, wholesaling. Wholesale. Kasi pag retail, ang bebentahan mo, customer. Ang wholesaling, ang bebentahan mo, kapwa mo distributor under you. So yun po yung ating terminology. Ang ating kasing goal, ang sabi dito, our goal is to offer a free shipping nationwide. Susolusyonan kasi natin, kasi alam naman natin, na alam nyo ba na humihina na ngayon yung mga nagbebenta sa mall? Kasi nga, dahil mula nung nagkaroon ng Lazada at Shopee, doon na lahat nagbibilihan ng mga tao. Convenient nga naman at mas mura. 'Di ba? Kasi kaysa mamasahe pa, pumunta ng mall, doon na lang sila sa bahay. Mas nakakapili pa ng mas marami, hindi pa sila pagod. So, yun na po kasi ang uso ngayon. Ganun na ang ating lifestyle. Kaso ang problema sa Lazada at Shopee o sa mga online online store, yung shipping fee, mga kaibigan. Ngayon, dito sa Hyacinth, gumawa tayo ng system na kung saan ang shipping fee tatanggalin natin. Free na siya forever. At paano mangyayari yan? Kasi lalagyan natin ng mga distributor sa bawat street nila. Mumotorin na lang nila. Hindi na kailangan ng shipping. Kaya kung bibili sila ng product, kung ano yung presyo ng product, yun na yun. O, di ba? Yan po ang ating goal, mga kaibigan. Kaya gusto nating i-saturate ang buong Pilipinas. Dito muna tayo sa Philippines, unahin muna natin to. Saka na tayo mag-abroad. At ito po yung ating master plan. Diniscuss ko ho ito dun sa isa kong video, pero ang pinakamataas doon yung district. Pero this time, nilagay na ho natin yung regional sa pinakatuktok. Kasi ang goal natin, this is a 5-year plan, mga kaibigan. This is a national saturation. Ito yung ating master plan. Kailangan masaturate natin ang buong Pilipinas. Dapat buong Pilipinas, lahat ng region meron tayong distributor, lahat ng probinsya sa Pilipinas meron tayong provincial, lahat ng district meron tayong district distributor, lahat ng local, lahat ng bayan at city sa provinces meron tayong mga local distributor, lahat ng barangay may mga reseller tayo, at lahat ng street may mga vendor tayo. Hindi ho kaya na isang taon yan. Matagal ho yan. And this is a 5-year plan. Nakakaisang taon na pa lang po tayo. So meron pa tayong 4 years para gawin yan. Kaya gagawin na natin. Alam nyo ba ang kikitain ng isang... Ito po, bukod pa ho yung kitaan nyo sa retailing. Ito sa wholesaling pa lang ito. Wholesaling. Ano ulit yung wholesaling? Nagbebenta ka sa mga distributor, hindi sa customer. Wholesaling ito. Kaya iba pa yung kinita mo kanina sa retail, iba yon.
Wholesaling ito. At ang maganda dito sa wholesaling, dahil nakakuha ka ng territory, automatic may bibili sa'yo kasi company na nga ang naglalagay ng mga wholesaler mo sa ilalim eh. Alam mo ba yan? Kami na ang bahala. Kahit nga mag-focus ka na lang sa mga customer. Magbenta ka lang na magbenta. Yung mga distributor, wag mo nang hanapin 'yan. Kami na ang bahala diyan. Kasi along daw eh. Darating yung time, mapupuno, bawa isa kang provincial. Darating ang time, magugulat ka na lang, lahat ng bayan na sakop mo, meron ng distributor. Lahat ng barangay under your province may mga reseller na at lahat ng street may mga vendor na. Wala kang kamuwang-muwang. Bakit? Kami ang naghanap niyan. Kami ang maglalagay niyan. So, tulungan kasi tayo dito mga kaibigan. O di ba? Ganun ka-convenient. Pero mas maganda kung tutulong ka din para mas mapabilis. Di ba? So, ganun po yun. Pero, it will take time. Mapupuno yan. Maghintay ka lang. Ngayon, meron kang gagawin. Dahil ang mga provincial mo, wala silang ibang bibilhan kundi sa iyo. Halimbawa, ikaw ay isang regional. Merong mga province na lagpas sa 5 ang probinsya. Pero dito sa ating example, 5 lang ang Sir, example. sir, excuse me, nawala ka. Ha? Wait. Nawala ka po, nawala ka. What do you mean nawala? Hindi nyo makita or? Kayo ang nawala kayo sa screen. Okay, sige. Tama yan, Arlene, kapag hindi nyo ako ano. Yan. Ako lang pala nawala. Kailangan ba ako nakikita talaga? Andun na kayo. Okay. Sige, sige. So, halimbawa, nakikita niyo yung mga numbers na to. Kung ikaw ay regional at yung 5 probinsya mo, kumuha din ng tig-5, yung district mo kumuha ng tig-5 local, yung local mo kumuha ng tig-5 reseller. Excuse me, sir, wala pong nalabas. Ha? Bakit wala? Ay, wala po eh. Wait lang. Maliit po masyado yung sulat. Okay lang po. I-send na lang natin to sa ating sa ating community. Kapag cellphone ang gamit mo, may maliit talaga. Kung ako sa iyo, screenshot mo lahat ng mga pinapakita kong screenshot mo tapos after ng meeting, i-zoom in mo na lang. Ano tama doon? Zoom in o zoom out? Yung zoom in palalaki, no? O zoom in, 'yon. I-zoom in mo na lang para makita mo. Alam mo, ikaw ay regional, kapag lahat 'yan napuno mo, sa 5 lang ha. Ay grabe ito. 9 million ang kikitain mo sa buwan. Ganon kalaki. Exponential po ang kitaan dito sa ating negosyo. Lalo na kapag nakakuha ka ng magandang posisyon sa taas. Unahan mo kasi ito eh. Kaya wag ko kayong magpapatagal. Hanggat maaari, makakuha kayo at least provincial. Ang dami pa kong regional na bakante ngayon. Ha? Kunin nyo na agad kahit kasi darating ang time, mapupuno yan. Kapag naman ikaw ay provincial, ang potential na pwede mong kitain sa loob ng isang buwan, kapag napuno mo yung district mo, local mo, is 1.8 million. Kapag ikaw ay district, 375,000 per month na yan. Kapag naman ikaw ay local, 75,000 per month, not bad na rin ito. Kapag ikaw ay reseller, 15,000 at pag ikaw ay vendor ay 3,000. Sa wholesaling lang ho ito, mga kaibigan. Diniscuss ko na ito doon sa isang video. So, balikan nyo lang yon. Actually, ang nakadesign ito kapag magbenta ka ng sa isang customer lang ito. Ito, nakita nyo yung 100 na yan? Ang ibig sabihin lang nito, nagbenta siya
kumita siya ng itong regional kumita sa provincial. 100 pesos kasi yung kita niya doon sa sa 10 sabon. So yun. So doon siya naka-design sa wholesaling, hindi auto retailing So ganyan po ang kalaki ang pinag-uusapan natin. At time will come, mangyayari yan. Mangyayari. Ang kailangan mo lang gawin ay pumosisyon. Kasi hindi mo kailangan punuin lahat yan. Halimbawa, provincial ka o district ka. Maghintay ka lang, time will come, mapupuno yan. Kasi continuous po yung ating pagre-recruit sa labas o pag-a-ads natin. Yun na po yung tulong namin sa inyo. Kami na maglalagay dyan. O kung gusto niyo mas mabilis, kayo magpuno sa inyong probinsya or district. Kasi mas makakapili kayo. Mas maganda kasi pag mga kilala mo alam mo kasi kung sino magagaling. Kasi mamaya may makauna dyan, hindi mo kilala. Diba? So something like that. Kanya-kanya ng diskarte po yan. So yan po yan, yung master plan ng national saturation. So pinakita ko na sa inyo kung gaano yung potential na kitaan dyan. Okay, next. Ito. Kung sa tingin nyo, di ba million na yung kinikita mo? Kung sa tingin mo, nagtatapos na dyan, hindi pa. Kasi time will come, pupunta na tayo dun sa distribution endgame strategy. Terminology lang natin to. Ano ba yung endgame? Ito kasi talaga yung target natin in the future. Na kung saan, bukod sa pagbebenta mo, magiging available na ang highest end products sa lahat ng mga mall sa buong Pilipinas. 7-Eleven, sa lahat ng mga drugstore, as in, ngayon maraming magtatanong sa inyo, maaari tinatanong mo, paano yan sir? Hindi na ako makakapag hindi ko na magawa ang pagiging distributor. Yun nga maganda Alam mo ba kung bakit? Dahil ikaw ay distributor, magiging shareholder ka ng company. Magkakaroon ka ng share sa company. Kapag ang Hyacinth ay na-list na sa stock exchange, yun ang ating goal di ba? Diniscuss ko yan sa mga previous na meeting natin. At pag nangyari yan, halimbawa, ikaw ay taga Bicol, sabihin na natin taga-Albay ka. Ikaw ang provincial distributor ng Albay. Diyan sa buong Albay, di ba may mga mall dyan? Kung magkano ang sales ng buong Albay, sabihin na natin, ito pinag-uusapan natin in future to maaring 5 years to 10 years from now kasi endgame strategy natin to Ito yung time na talagang sikat na ang Hyacinth. Talagang lahat na nagbebenta. Kahit sa mga sari-sari store, nagbebenta na sila ng sabon. So time will come kasi mangyayari yun Kaya piniprepare ko na kayo. Kasi hindi natin, pag sumikat na ang Hyacinth, hindi nyo na may iwasan na may mga kalaban na kayo dyan. Pero dito, ang maganda din, bawa, taga-Albay ka, provincial. Ikaw ang provincial. Ito ang maganda. Kahit hindi ka na magbenta. Yung sales ng buong Albay, meron kang porsyento doon. Kahit hindi ka ang nagbenta. Imagine, SM ang nagbenta. 7-Eleven ang nagbenta. Mercury Drug ang nagbenta. Watsons ang nagbenta. Pero may share ka doon. Meron kang income. Akalain mo yon? Akalain mo yon? Tayo lang ang gagawa niyan. Dito sa Hyacinth, wala akong kumpanyang gumagawa niyan. Paano ka nagkaroon ng share na ganun? Bumili ka lang ng local distributor. 2,000 pesos. 5 years ago. Ay grabe mga kaibigan. Pinapakita ko na ho sa inyo ito agad ngayon. Kasi dyan tayo papunta. Pinapakita ko na agad sa inyo.
Endgame strategy ho yan eh. Okay? Malaki po ang mararating natin. Tandaan nyo yan. Kasi lahat ng hyacinth distributor, from regional to local, sorry po sa mga reseller at vendor, hindi ko kayo kasama dito. Mga local, kaya kailangan, wag kang, pag ikaw ay vendor, upgrade mo nang i-upgrade. Ha? I-goal mo kahit local. Ano ba naman yung 2,000? Ilang taong ka nang, maraming 2,000 na dumating, hindi mo po magawa ng paraan? Huwag mo sabihin 2027, wala ka pa rin 2,000. Gumawa ka ng paraan, ha? 2,000 lang yan. Ha? Lahat po ng regional hanggang local will be entitled to receive shares of Hyacinth stocks as part of our growth and success. Magiging shareholder kayo. Matindi ho yan, mga kaibigan. Matindi ho yan. Alam nyo, itong si Jensen Huang, siya ho ang CEO ng Nvidia. Alam nyo ba itong company na ito, yung mga empleyado niya, binigyan niya ng shares or bumili ng shares nung ang company niya nagsisimula pa lang. Alam nyo ngayon, isa sa bawat tatlo na empleyado niya, isa doon milyonaryo. Almost 76% ng empleyado ng Nvidia ay milyonaryo sa Amerika. With having a net worth of $20 million. Net worth. Alam nyo ba ito? Hindi nila pinagtrabahuhan yan. Bumili lang sila ng share, binigyan lang sila ng share ng kanilang CEO. Kaya yung ginawa nitong si Jensen, yan ang gagawin ko, mga kaibigan, dito sa Hyacinth. I will give you share of the company. Pero ang kapalit, kailangan ipakilala natin ang Hyacinth sa buong Pilipinas. Sama-sama tayong pasisikatin ito. Kasi ganyan ang mangyayari sa inyo. Lahat ng mga distributor dito sa Hyacinth magiging milyonaryo in the future. Sigurado ho yan. Okay? Dito na tayo. Malapit tayo matapos. Dito naman tayo sa Haya. Na-discuss ko na to sa previous na video natin. Time will come kasi, mga kaibigan. Sa pagbili ng mga products, kapag Haya token ang ginamit mong pambili, magkakaroon ka ng special discount. So ang mga tao in the future, mas magiging prepared nila na bumili ng Hyacinth products using Haya token. At pag nangyari ho yan, madaming tao ang bibili ng Haya token, bukod sa mga foreigner na bumibili sa abroad, tataas ang presyo ng Haya. At dito po sa Haya, diniscuss ko din sa previous na video natin, ito po talaga magpapayaman sa inyo ng almost 10 times talaga. Haya is the future. Secure more Haya while it's still early. As we move closer to full adoption and launch milestone, Haya is positioned for significant growth with a long-term vision of reaching $1 per Haya. Ito po yung ultimate goal ko, mga kaibigan. Ako po ang gagawa nito. Ako ang gagawa ng paraan na ang Haya natin maging $1 in the future. Kayang-kaya ko po yan. Kasi matagal na po ako sa crypto world. Alam ko po kung paano pakilala ang isang token sa market ng cryptocurrency. Imagine $1. Magkano ba ang isang dollar ngayon in peso? Almost 58 pesos, no? Kaya kung ikaw ay merong 1 million Haya, in the future, 58 million pesos ang magiging pera mo. Ito hindi mo ito paghihirapan. Ang gagawin mo lang, dapat meron kang Haya token. Itabi mo lang yan. Buy and forget. Buy and forget. Ganun lang. Kasi napakamura ho niyan. Alam niyo yung presyo ng Haya natin?
Nalagay ko ba dito? Hindi ko pala nalagay yung presyo. Yung presyo kasi ng Haya natin, Haya token, na inap natin sa community, yan na po ang pinakamurang presyo. Kasi every month, tataas po ng tataas yan habang palapit ng palapit ang launching. Kaya kung ako sa inyo, dapat makabili ka na. Pakita ko nga sa inyo yung presyo. Hindi ko nalagay eh. Saan ko kaya makikita? Sa akin, hindi ko nalagay. Sige, mamaya na lang, pakita ko pagkatapos itong ano. Kaya ngayon pa lang, gumawa na kayo ng mga vision board nyo. Kasi mangyayari, makukuha mo yan dito sa Hyacinth. Ngayon, nasa distributor, ito ang ways of earning kapag ikaw ay active distributor ng Hyacinth. Meron kang 5 ways of earning dito sa Hyacinth. Akala mo, pabenta-benta lang tayo, ha? No. No. Meron kang 5. Ha? Kadalasan kasi ang alam ng iba, 2 lang eh. Magbenta sa customer at magbenta sa distributor under them. Wholesale ang tawag doon. 2 lang ho yun. May 3 pa. Ha? Katulad dito sa retail, ito ang pinakamalit na kikitain mo. Mabilis ang pera dito, kaya nga fast siya, tapos active. Meaning, para kumita ka, kailangan active ka. Ha? Kailangan trabahuin mo. Yung po ibig sabihin nun. At mabilis yan. Ha? Ganun po yan. Dito naman sa wholesale, mas malaki. Kasi exponential yan eh. Ile-leverage mo yung ibang tao. So, pati yung oras nila, effort nila, ganun po yun. So, mabilis din ito. Fast, exponential, pero active siya ha. Kasi, kailangan i-lead mo yung mga taong yan, turuan mo sila, mag-serve ka. So, yun po yun. Pero merong pangatlo, yung dividends. Ito yung annual ito. Slow ito. Ito yung every year kasi, dahil ikaw ay shareholder ng company ng Hyacinth, magkakaroon ka ng dividend every year. Depende yun. Naka-base naman yun sa sales natin. So sales, malaki din ito kapag yung sales natin tumodo na talaga, di ba? Dahil ang SEC po ay public, yung ang mga documents mo ng SEC ay dahil malilis ang Hyacinth sa stock exchange, public yung ating accounting ay public, open po sa public. Halimbawa, ikaw na distributor, gusto mong malaman kung magkano ang dividendo mo, makikita mo yan sa Philippine Stock Exchange. So open ho yan sa public. Ha? Pang-apat, company shares. May ownership ka sa company. Malaki din ito. Slow siya, yes. Kasi at ano to it takes time para yung presyo ng yung value ng shares ng Hyacinth sa stock market ay tataas ng tataas. Imagine, uulitin natin, paano ka nagkaroon ng ganito kalaking potential na income? Di ba bumili ka lang ng sabon? Kung babalikan mo yung ano, bumili ka lang ng sabon eh. Ha? Bumili ka lang na, yung maswerte nga yung mga nauna eh, kasi yung local distributor, nabili lang nila ng 1,000 pesos. Ano ba naman yung 1,000 pesos? Pero ang kapalit naman ay matindi. At ito nga, ito yung pang-5. Kapag ikaw ay mayroong Haya token, ay grabe, ang tawag natin dyan ay hyper-exponential passive income. Grabe, ito talaga magpapayaman ng todo-todo sa'yo. Kapag naging $1 ang ating Haya. Kaya mag-ipon ka na ng Haya mo. I-goal mo at least 1 million Haya magkaroon ka. Kasi pag meron ka ng 1 million Haya, pati mga apo mo sa tuhod makikinabang. Yan na yung pamana mo sa kanila. O, di ba? So that's it. Haiksi lang ng meeting ng discussion ko, 1 oras lang. Kasi na-discuss ko na yung iba nung previous meeting eh. Kaya kung ano lang yung mga dapat kong
Ay, ipakita ko nga sa inyo yung presyo ng ano ng Haya. Wait lang ah. Dito yun eh. Ano ba nalagay yan? Sir, may question ako dun sa end game strategy. Sige, wait lang ah. Habang hinahanap niyo po yan. Sige, anong tanong mo? Doon pala sa end game strategy natin ay hindi pala kami ang magsusupply sa Mercury Watson. Hindi. Wala na kayong gagawin doon, oo. Pero Ayan. pwede pa rin kayong ano, mag-distributor, ano. Kasi ganito 'yan. Hindi na natin mapipigilan 'yan in the future. Futuristic ko 'yun, matagal pa naman mangyayari 'yon. Siguro mga 7 years, 10 years pa. Pero doon na tayo papunta. Siyempre hindi kayo magsusupply doon. At Pero hindi naman papayag yung SM na sa iyo bibili. May ano yan, gusto nila doon mismo direct sa ano. Pero ang maganda ron, meron kang share sa ano, sa sales niyan. paano po namin malalaman yun? Ayun nga. Updated. Malalaman nyo yan sa ano, magbibigay kami ng report sa sales. Pwede kasi i-ano yan eh. Halimbawa, yung sales sa isang lugar, halimbawa ikaw, sa Region 4, Calabarzon, kung magkano ang sales sa buong Calabarzon, ilan yung SM dyan. Di ba? So, may porsyento ka doon. At ang maganda doon, hindi na ikaw nagbebenta, hindi mo nga alam kung ano nangyari, 'di ba? Pero meron kang komisyon. 'Yun ang maganda doon, para kang sa kumbaga sa ano eh, may pension ano ka, nagkaroon ka ng pension. Stockholder, ang tawag doon. Yes. Stockholder. So, yun po siya. So, ganun ang mangyayari. So, nandito na tayo sa question and answer. Siguro i-end ko na tong ano, no? I-end ko na tong recording.